So ano ibig ko lamang po sabihin? Eh, nung time na yun, mul- multi-millionaire na po ito si Lacson. Di umano, allegedly. 2002, may dalawa siyang mansion. Imaginin mo yun? May dalawa po siyang mansion sa Ayala, Alabang. Hindi lang isa, but there is more. Dalawa. Magandang araw mga kababayan at ito na nga may mga mainit na issue kahit ngayon po habang ginagawa ko ito ay Sunday at mapapanood nyo ito ng Monday 7 a.m. Pero nagiinit na kagad ang issue kasi si Senator Alan Peter Cayetano, aba, hindi ho siya tumitigil sa kanyang pagbanat po dito kay Lacson. Eh kasi nga naman, etong si Lacson, napaka holy thou art ang datingan nito, tao na to. At saka para bagang siya lang ang laging malinis. Siya lang ang laging tama. Eh mukhang napuno na si Cayetano. Mukhang napuno na siya at binubulgar niya na yung mga katiwalian, di umano, allegedly, nito ni Lacson. Alam mo, grabe yung speech niya. Mamaya, pe-play natin yan. Speech niya, yung live stream niya. Ha? Kasi doon pinakita niya talaga na etong si Lacson, ang parang kanang kamay ni Marcos. Parang architect ni Marcos. Nung una daw, naalala nyo, nabanggit niya yung una, yung merong kontraktor na nakuha na ng video. Naalala niyo nun? Tapos eventually, inamin ni Erwin Tulfo. Pero wala namang katiwalian doon. Ang sinasabi lang, yung daw kasing kwarto ni Erwin Tulfo ay may sira at may pumapasok na kontraktor para i-check. Oh. Pero si Lacson, tila ginagawa niya ng mali siya. Yung may kontraktor na pumapasok sa opisina ng isang senador. Alam mo yon, para talaga tibagin yung pagiging siga siguro ni Erwin. Alam niya, si Erwin to. Bata to ni Marcos. Nung panahon ni Romualdez, ito yung spokesperson. So bata to ni Romualdez. So therefore, pagpasok niya dito sa Senate, kailangan tibagin natin yung yabang nito. Parang ganun ang dating ni Lacson eh. So pinaringgan niya kaagad. Di ba naalala niyo nun? Kino-comment niya yan eh. Lagi niyang kino-content yan eh. Na kesyo may isang senador nakuha ng video na pumapasok sa opisina niya ang kontraktor. Tapos nung nakontrol niya na si Erwin Tulfo, aba, biglang sabi ni Cayetano to nagsesenyasa na daw si Lacson at saka si Erwin Tulfo pagdating sa impeachment, yung mga tanungan. Ang lupit talaga mga kababayan. Ibang level itong si Lacson. Merong ano to eh. At si Lacson ang ang simbolo ng mga pinklawan at saka mga dilawan. Bakit? Sila yung yung kami lang ang malinis, kami lang ang maayos, kami lang yung may mahal sa bayan, wala nang iba. Pasensya na sa view natin medyo may mga naglalaro-larong bata sa likod. Para nag-enjoy na nabibidyo sila. Lipat kaya tayo kasi nakahubo. Delicates. Yan. Lilipat tayo ng ganyan. Di ba? Parang ganun ang datingan nito ni Lacson. Yan, mamaya papakinggan natin yan. Panoorin natin ng buong-buo yung ni Cayetano. Yung kanyang live stream. Pero bago po yan, meron lang isa akong mabigat na pasabog. Actually, hindi ko naman pasabog to kasi sumabog na to noon. Ipapaalala lang natin kasi ang bilis nakalimutan ng taong bayan to eh. Na feeling talaga natin, malinis si Lacson. Feeling talaga natin, walang issue sa buhay si Lacson. Eto, mismo lumabas sa balita. So hindi ito fake news o hindi ito imbe-imbento o chismis lang. Ito, sa Philippine Star.
Mismong Philippine Star ang naglabas nito. Nako, sana mabuksan natin. Kasi mahina ang ating signal dito. Pili tayo ng malakas-lakas na signal. Ganyan sa Pilipinas eh. Kailangan dalawang SIM mo eh. Isang Smart, isang Globe. Tapos para at least pagka mahina yung isa, sana ganun ang presidente, no? Diba? Sana ganun ang presidente. Pag mahina, pwedeng palitan agad-agad. Tulad nito, mahina yung signal ko sa... basta ito yung balita na yun, ipapakita ko lang. Sa headlines, news headline ng Philippine Star. Lacson's 150 million mansions bared. Apart from the reporter rich dollar deposits in the United States. So meron siyang issue. Di umano ha. Philippine Star po ito. Papakita ko sa inyo. Ilalagay ko yan dyan sa tabi. Senator Pampilo Lacson also allegedly owns 2 mansions in Ayala, Alabang. 2 mansyon sa Ayala, Alabang. In Muntinlupa City, in BF Homes in Parañaque. 2002 pa ito. Noong 2000 pa ito, 2 lumabas, 150 million na. Eh syempre, iba pa yung pera natin nung 2002. Malaking malaki pa yun, di ba? I mean, alam naman natin ang pera bumababa yan eh. Yung value niyan. At nung time na yon, yung 150 million, malamang sa malamang, ang halaga nun mga 300 o 500 million na. Sabihin ganun yung kanyang halaga ng pera, yung amount, di ba? So ano ibig ko lamang po sabihin? Nung time na yun, multi-millionaire na po ito si Lacson. Di umano, allegedly. 2002, may 2 siyang mansion. Imaginin mo yun? May 2 po siyang mansion sa Ayala, Alabang. Hindi lang isa, but there is more. 2. 2002 to. Pero noong 2001, siya po ay, ito ha, 2001, GPNP siya. At nagkaroon ng EDSA TOS 2 yung laban kay ERAP at eventually nag-withdraw sila ng support, di ba? GPNP ka. Magkano ba sahod ng GPNP? Tapos may 150 million ka na di umano allegedly na mansion. Di ba? Kaya ang hirap sa Pilipinas, paano ka magpapatunay ng korupsyon? Paano kung masasabing ikaw ay hindi korap? Kung ikaw mismo, meron kang mga issue na dapat sagutin. Di ba? 150 million mansion. I mean, eto ha. Kung ako may 150 million na pera o 200 million na pera, hindi ako bibili ng mansion na 150 million. Bakit? Wala na matitira sa akin. Tama, mali. Di ba? So kung meron akong 150 million o 200 million, hindi ko ibibili yung 150 million na mansion. So sa madaling salita, bibili lamang ako ng 150 million kung siguro may pera akong at least 300, at least 400 million sa bangko. Kasi pagbili ko, may matitira pa. Kasi yun ang prinsipyo ng mga negosyante. Yan po yung mga mindset ng mga businessman. You do not spend all your savings in one entity or one item. Halimbawa lang, may kotse ako, ay meron akong perang 3 million. Bibili ba ako ng kotseng nagkakahalaga ng 2.5 million? Hindi. Siguro, bibili ko ng mga 1.5 para may matira pa sa akin 1.5 just in case of emergency. Anong punto ko dito? Ipat lang natin ha, para masaya. Yan. Anong punto ko dito mga kababayan? Ibig sabihin po, hindi lang 150 million ang pera di umano, allegedly, ni Lacson. Higit kumulang pa yan ng 150. Now, the question is, ano ba trabaho ni Lacson?
chief PNP ka, 'di ba? Chief PNP ka ng ng bansa natin. Kumita ka ng 150 million. Paano nangyari 'yun? 'Di ba po? Paano nangyaring ganun kalaki ang pera mo sa bangko o pera mo na pambili ng bahay? Kaduda-duda. Kaya Lacson, huwag kang magmalinis. Huwag mong sabihin na malinis ka, lahat ng mga kasamahan mo masama. Lahat ng kasamahan mo korap. Kasi sabi nga ni Cayetano dun sa kanyang live stream parang pinalalabas ni Cayetano dun na si Lacson ang parang may pakana nung kay Marcoleta. Yung sinasabi niya na si Marcoleta ay nag-commit ng plunder. 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Cayetano, parang ganun. Sabi nga niya, kung i-apply natin yung plunder kay Marcoleta dahil maraming nag-donate sa kanya, parang sinasabi ni Cayetano, paano pa sa'yo? Sa'yo talaga na namang ang dami daw na nagdo-donate sa kanya during the election. Di ba ilang beses, dalawang beses na ata siyang tumakbong vice or president. Nakalimutan ko na. Yung isa ata president, yung pangalawa vice. Pero ilang beses na, hindi, tama. President pa lang pareho. Ilang beses na po siyang tumakbong presidente. So, ibig sabihin, he can conduct a campaign na ganun kalaki, nationwide, presidente. Paano niya nagagawa yun? Don't tell me na lahat ng idinonate sa'yo ay napunta lang sa spending mo. Hindi, kasi let's follow the logic doon kay Marcoleta. Si Marcoleta binigyan during the campaign ng pera dahil lang sa kampanya Di ba? Nanggaling ba sa gobyerno? Hindi. Nanggaling sa private person. Private si Kong Defensor, ex na po yan ex-congressman na po yan. So, ibig sabihin, private person po siya. So, kung tumanggap siya doon sa kampanya, don't tell me hindi tumanggap daw si Lacson. Sabi ni Cayetano, kilala niya kung sino yung mga nag-donate sa kanya. So, don't tell me na ubus lahat yun. Bekenemen. May iba pang source. Ano sa tingin niyo mga kababayan? May iba pa bang source si Lacson? Basta ang alam ko, eto lang tingnan niyo yung logic. Etong administrasyon na to, ang pinaka-korap na administrasyon. Sagad sa buto. Walang matinong tao magsasabi na hindi korap ang administrasyon na to. Walang matinong mamamayang Pilipino ang magsasabing hindi ninanakaw ng gobyerno ang pera natin ngayon. Walang matino. Okay? Ang magsasabi lang yan ay mga nakatanggap ng pera mula sa administrasyon na to. Because they wanna retain that retainer's fee. Yan lang ang mga taong magsasabi na walang korupsyon sa panahon na ito. Kung ang logic ay pinakakorap ang administrasyon ni Marcos, but yung supposedly corruption czar na si Lacson ay hindi niya matuntun kung sino yung korap sa administrasyon at inabsuelto niya pang walang mastermind. Ano ibig sabihin nun? Kayo na pong kayo na pong mag-conclude. Anong ibig sabihin nun? Alam nyo na. Ito, papakita ko sa inyo. Yung Google Map kung saan ang lokasyon nung di umano allegedly bahay. Harap daw ito ng basketball court na sarado na. May nagsabi sa akin, source ko, allegedly yun daw ang bahay at kwentu-kwentuhan doon. Talaga alam nila na yun ang bahay ni Lacson. At itong bahay na to na nasa tapat daw ng basketball court. Alam nila yun kasi itong source ko, kakilala yung isa sa mga anak ni Lacson. Alam.
So, hindi natago po yun. Alam nyo, sana sagutin ni Lacson kung totoo o hindi ito. Pero ako, binabalita ko lang at nire-reactionan ko lang yung balita ng Philippine Star. At yung kwento sa akin na di umano nandun yung lokasyon nung bahay di umano ni Lacson. Di ba? 150 million na bahay. Anong meron? Paano ka nagkaroon ng bahay na ganun katindi? Mag-PNP chip na lang kaya ako. Kung alam ko lang eh. Hindi, kung alam ko lang na ganun ng sana nagpolitiko na lang ako. Di ba? Sana hindi na lang ako nag-vlogger. Hindi, alam mo yun. Ngayon nga, biru-biruan eh. Dati, di ba? No, mga bata tayo. Dalawa lang ang ang lagi sinipilit ng magulang natin eh. Mag-ano ka, mag-abogasya ka. O kaya mag-doktor ka para yumamang ka. Nung panahon, nung panahon namin, ganun. Mag-abogasya ka, tsaka mag-doktor ka. Ngayon po, iba na. Ano na, sasabi ngayon? Dalawa na lang. Magpolitiko ka o maging kontraktor ka para yumamang ka. Di ba? Ang lupit eh. Yung kultura na bago na. Maging politiko ka na lang, government official ka na lang, or maging kontraktor ka para yumamang ka. Kawawa talaga tong bayan natin. Naawa ako. Kasi tayo yung hirap na hirap, pagod na pagod, magtrabaho. Hindi mo biro. Ako, every time kaya ang ginawa ko, alam niyo ba ginawa ko? Kasi merong way of paying the taxes eh. Yung quarterly or annually. Basta ang pinili ko, kasi may tao ako nag-aasikaso niyan eh, para siguradong updated ako eh. Parang yun eh, parang siya yung auditor ko, sabi ko sa kanya, quarterly na lang. Sabi niya, bakit quarterly? Hindi mo pa bayaran ng annually para wala ka nang iniisip. Kasi ganun din naman, babayaran mo rin naman eh. Ba't di mo pa, ba't mo pa, kasi syempre na every time na nagbabayad ka, ma-stress ka, di ba? Totoo naman eh. Alam mo, sa loob-loob ko, quarterly na lang. Para it always reminds me na we are paying taxes to the government so that the government will serve us and will use the tax for our benefit. At it will remind me na dapat ipaglaban natin yung mga nagbabayad ng tax. Kaya ako ginawang quarterly para bagang hindi ako makalimot sa aking panawagan na ipaglaban ng hustisya sa bayan natin. Kasi madugo yun eh. Every time mo, babayad ka. Imaginein mo, nagtatrabaho ko para sa gobyerno. Imagine niyo, tayo isa sa pinakamataas na tax sa buong mundo. Tapos tayo pa ang pinakawalang benepisyo. Anong benepisyo natin? Ito na nga lang. Tayo lang ata sa buong mundo. Ewan ko kung meron pang ibang bansa. Siguro mga bansang hindi kilala din. Tayo lang ang bansang merong travel tax. Every time yan, nakakabuisit yan. Every time na lang ta-travel ka, kailangan mong bayaran separately yung travel tax. Hindi ko maintindihan bakit ganun. At saan napupunta yung travel tax natin na binabayaran natin? Diba? Saan napupunta yun? Ewan ko, para hindi natin nararamdaman. Yung sinasabing syntax na yan. Nararamdaman ba natin na supposedly dapat pupunta yan sa healthcare ha? Tayong may pinakapangit na healthcare system. Kaya nga ako, kumuha na ako ng sarili kong healthcare eh. Ibig sabihin yung private insurance. Para pagka nagkasakit ka, siguradong may sasalo sa'yo. Sa Pilipinas, wala eh. Pag mahirap ka, mamatay ka. Ganun lang yun.